Minamahal tayo po tumayo at sama-sama po tayong manalangin sa oras na ito at pagpalain ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mapagpalang salita. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umaasa at nagtitiwala. Sa mga oras na ito, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Mahal na Panginoon, sa mga salita mo na aming mapapakinggan. Anoint thy words, that is, Lord, put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved Venerable Pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong pag-alinlangan. Cast out right now, demons of doubts and unbelief, demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Minamahal, palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon at tayo na po ay makabalik na po, minamahal, sa ating po mga kinauupuan. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give the full honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, and our beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apot, manugang ng ating mahal na pastor, at sa lahat ng mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Kristo, all our beloved preachers, beloved co-workers, at mga minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ay magandang mga minamahal tanghali na po sa inyo pong lahat. At ganoon din naman sa lahat ng ating mga kapatiran na narito, mga minamahal. Pleasant afternoon na po, minamahal sa ating pong lahat. At luwalhatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa biyaya ng Diyos, sa pagpapala ng ating mahal na Panginoon na patuloy pong sumasagana sa buhay ng bawat isa sa ating tunay na kailanman hindi tayo pinabayaan at iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, bilang pagpapahayag ng ating papurit, pagpapasalamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, tapat tayong naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, at patuloy nating linuluwalhati at tinataas ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Mga minamahal, at pinagsusubikapang magampanan ng ating mga tungkulin na makapagbigay lugod at luwalhati sa ating dakilang manlilikha sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay dumako na po, minamahal, sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. At ating pong ihanda ang ating pong mga bulletin, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the prediction of Jesus about end time. Amen? The prediction of Jesus about end time. Ito po yung hula ng Panginoon patungkol po sa katapusan ng mga araw. Amen? At ito'y ating dapat pong malaman na tayo po, mga minamahal, in our generation today, we are facing on the end time. Amen? Tayo po ay kumakaharap na po, mga minamahal, sa mga huling mga araw. Amen? Anytime ay, mga minamahal, pwede pong dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, babalik ang Diyos katulad ng isang magnanakaw at walang sino mang nakakaalam. Kaya't mapalad niyaong alipin na madatnan ng kanilang Panginoon na gumaganap ng mga bagay na iyon. Ibig sabihin, gumaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Anong araw, anong oras, anong panahon, mga minamahal, tumunog ang huling tunog ng trumpeta at dumating ang ating dakilang tagapagligtas na tayo po'y, mga minamahal, gumaganap sa kanyang kalooban, tiyak na bagay, kasama tayong kukunin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo, minamahal? Kung sakaling dumating ang mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, mayroong kukunin
at merong iiwan. Dalawang babaeng nasa gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang lalaki ang nasa bukirin, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. We need to make it sure na hindi tayo maiwan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Na kahit po ano ang mangyari, tiyakin natin na kasama tayong kukunin ng ating mahal na Panginoon. That's why, ito pong mga minamahal nating topikong ito ay talagang nababagay sa ating panahon. The prediction of Jesus about end time. Ito po yung nakasulat sa aklat ng Lucas. Ang kabanatay 23, 27 hanggang 30. Amen? Pero iisa-isahin natin ang talatang ito, mga minamahal, para lubos nating maunawaan, mga minamahal, yung napakahalagang prediksyon ng ating mahal na Panginoon para sa huling mga araw upang atin po itong mapaghandaan, mga minamahal. At sabi ng Biblia, mapalad yaong naghahanda, mga minamahal, sa pagdating ng kanilang dakilang tagapagligtas. At tunay na tayo po'y kasama sa mga mapalad sapagkat, mga minamahal, nag-iingat tayo na hindi magkasala upang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ating pong pinagtatagumpayan ang ating mga kahinaan, mga minamahal, pinipilit ng ating mga sarili na gumawa ng matuwid ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bagamat nariyan ang napakaraming tukso, napakaraming mga pagsubok na pilit na humihila sa atin upang ilayo tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Pilit tayong hilihila sa pagtalikod sa mahal na Panginoon. Pero salamat sa Diyos dahil natuto tayong umibig at magpahalaga sa ating kaligtasan. Kaya naman, bagamat nariyan po ang malakas na hatak ng mundo upang talikuran natin ang mahal na Panginoon, ngunit nananatili pa rin tayong naglilingkod, dumadalo sa gawain ng Panginoon, nagpupuri, umaawit sa Diyos, mga minamahal, ginaganap ng buong puso ang mga alituntunin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang mapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Unang talata po, mga minamahal, basahin po natin Luke chapter 23 verse 27. Verse 27. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, kapitulo 23 at ang bersikulo ay 27. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Itong talatang ito, mga minamahal, ito po yung panahon ng ating mahal na Panginoon ay nagpapasan ng mabigat na krus papunta ng bundok ng Golgota. Siya po'y galing sa siyudad ng Jerusalem at kanyang pasan-pasan, mga minamahal ko, ang napakabigat na krus papuntang Golgota. At habang pinapasan niya yung napakabigat na krus, sabi ng ating pinag-aaralan, meron pong great company of people and women, mga minamahal, they are crying loud. Sila po ay umiiyak sa mahal na Panginoon, mga minamahal, with lamentation, sila po'y nananaghoy, amen, sa ating mahal na Panginoon. Nakita ng mahal na Panginoon na habang siya pa'y nakapasan ng krus, may mga babaeng umiiyak, mga minamahal, doon sa unahan. Amen. Kaya lang po, mga minamahal, sila po'y umiiyak, hindi dahil naunawaan nila yung kahalagahan ng sakripisyo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa araw na yon. Sila po'y umiiyak dahil sila po ay naawa sa mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, there are two reasons why they are weeping. Meron pong dalawang dahilan. Bakit po sila umiiyak? Ang unang-unang reason, mga minamahal, they weep not because they understand the meaning of Jesus' sacrifice. They weep because, mga minamahal, simply because, mga minamahal, they are pity. Amen? Meron silang pityness. Sila po ay naaawa lang sa mahal na Panginoon. Hindi po sila umiiyak dahil nauunawaan nila yung mensahe ng krus, ng pagpasaan ng krus ng ating mahal na Panginoon. All of them are innocent. They are all ignorant. They don't know about Jesus. Hindi po nila alam ang ating mahal na Panginoon. Hindi po nila kilala ang ating mahal na Panginoon. They are weeping, they are crying simply because they are pity. Sila po ay naawa sa mahal na Panginoon. Yun lang ang kanilang rason. Bakit po sila
umiiyak, mga minamahal. Hindi po sila umiiyak dahil naunawaan nila ang sakripisyo ng Panginoon. Hindi po sila umiiyak dahil alam nila ang halaga ng pagpasaan ng Panginoon ng krus ng Kalbaryo. They are all crying and weeping simply because they are pitying Jesus. Sila po'y naaawa lang sa mahal na Panginoon. Pangalawang reason, mga minamahal, the woman may have been weeping because, mga minamahal, of their sympathy for Jesus, they felt injustice. Amen? Nakikisimpatya lang sila sa mahal na Panginoon. Kaya sila umiiyak. Nararamdaman nila na hindi po makatarungan ang ginawa sa ating mahal na Panginoon. That is the reason na they are weeping, they are crying. Mga minamahal, hindi po katulad sa atin. Everybody shout, praise the Lord. They are crying, we are crying for Jesus because, mga minamahal, we know yung value ng kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? We are weeping, we are crying not because of our pity for Jesus. We are weeping and we are crying not because of our sympathy, mga minamahal. Amen? Umiiyak tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil naunawaan natin bakit si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Umiiyak tayo, mga minamahal, dahil tayo po ay nakaunawa na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y para sa ating kaligtasan. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na tayo ignorante, we are not, mga minamahal, ignorant, we are not innocent about Jesus. Sa tagal ng panahon na tayo po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, maraming salita, maraming aral, maraming turo ang ating narinig patungkol sa sakripisyo, sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lumalim ang ating mga pangunawa, kaya naman naunawaan natin na si Kristo pala ay namatay para sa ating kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal, upang tayo po'y matubos mula sa pagkaalipin ng batas ng kasalanan at kamatayan, at tayo po'y makasumpong ng kalayaang espiritual at matiyak ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo katulad ng mga babaeng ito. They are weeping. They are crying, mga minamahal. Pero hindi nila naunawaan ang halaga ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Yung lalim, bigat at halaga ng kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Following verse, mga minamahal, Luke chapter 23, verse 28. Aklat ng Lucas, Kapitulo 23 at ang bersikulo ay 28. Datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak." Palakpakan natin ang salita ng mahal ng Panginoon. God bless you po sa pagkabasa. Following verse, mga minamalang, sabi rito, "But Jesus turning unto them, saying, Daughters of Israel, weep not for me, but weep for yourselves and for your children." Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, nakita niya, yung mga babae ng Jerusalem, they are crying, they are weeping. Ang sabi ng mahal na Panginoon, weep not for me. Huwag kayong umiyak para sa akin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Iyakan ninyo ang inyong sarili at iyakan ninyo ang inyong mga anak, mga minamahal. Amen? Ito po'y, mga minamahal, ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon, Jesus emphasized this message that on the last days, mga minamahal, that weeping and lamentation will be heard all over the place. Gusto ng mahal na Panginoon ipaunawa sa maraming mga tao, mga minamahal, doon sa mga babae na yon na umiiyak, na hindi nila alam, mga minamahal, ang kahalagahan ng ginagawa ng mahal na Panginoon. Ito po ay ipinaunawa sa kanila ng mahal na Panginoon ng mensaheng ito, mga minamahal. Darating po ang huling mga araw, amen, weeping and lamentation, pag-iyak, at ang mga panaghoy will be heard all over the place. Ito po ay maririnig, mga minamahal, sa lahat ng dako. On the last days, mga minamahal, weeping and lamentation will be heard all over the places. Sa lahat ng dako, maririnig ang pag-iyak, maririnig ang paghikbi, maririnig ang malalalim na uri. Minamahal ko ng panaghoy. Bakit po, mga minamahal? For the last days, great tribulation will come. Yung great tribulation will come. Yung matinding kahirapan,
Mga minamahal, na mararanasan ng maraming mga tao, lalong-lalo na po yung hindi mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo po, mga minamahal, come what may po tayo. Amen? Sapagkat, mga minamahal, ang sabi ng iba, ang ating mahal na Panginoon ay darating, wala pa ang matinding kahirapan. Praise the Lord. Amen. Kung dumating ang mahal na Panginoon at hindi pa po dumarating ang matinding kahirapan, sabi ng banal na Biblia, marami ang maliligtas. Everybody shout, praise the Lord. Marami ang maliligtas. Kung dumating ang mahal na Panginoon at wala pa ang matinding kahirapan. Ang sabi naman ng iba, ang mahal na Panginoon ay darating during great tribulation. Ang mahal na Panginoon daw ay darating, mga minamahal, kasagsagan ng matinding kahirapan. Amen? At kung sakaling dumating ang mahal na Panginoon, kasagsagan ng matinding kahirapan, marami siguro ang hindi maliligtas. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ngayon pa nga lang, mga minamahal, konting pagsubok, konting problema, konting kahirapan, konting katitisuran, marami nang tumatalikod, marami nang mawawala. Ilalo't higit siguro kung maranasan ng Kristiyano yung tinatawag na Great Tribulation. Amen? So sabi ng iba, analyze ng ibang mga pastor ng ating mahal na Panginoon ay darating panahon ng kasagsagan ng matinding kahirapan. Ang sabi naman ng iba, ang mahal na Panginoon ay darating tapos na ang matinding kahirapan. Amen? Kung sakaling dumating ang Panginoon, tapos na ang matinding kahirapan, iilan kaya sa atin, minamahal, ang maliligtas? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi ng Bible, mga minamahal, Jesus emphasized this message that on the last days, weeping and lamentation will be heard in all places. Maririnig ang matinding pag-iyakan. Maririnig ang matinding panaghoy. Bakit po? Mararanasan ng napakaraming mga tao ang matinding kahirapan na mangyayari. Ibabaw ng lupa, kahirapan na kahit kailanman ay hindi pa nangyari sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, itong mga minamahal, minimension ng Biblia na matinding kahirapan na magaganap sa ibabaw ng lupa, hindi po ito nangyari pa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, ito po yung pinakamahirap na mararanasan ng mga tao, lalong-lalo na yung hindi tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, manalangin kayo sa pagdating ng ating mahal na Panginoon ay hindi sa panahon ng taglamig. Amen? Hindi sa panahon ng kapahingahan, bagos dumating ang ating mahal na Panginoon sa panahon ng tag-init. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung dumating ang mahal na Panginoon at ang mga anak ng Diyos ay mainit at maningas na nanalangin, malinis ang puso, malinis ang isip, walang galit, walang puot, walang paginanakit sa kanyang kapwa, tiyak na bagay kasama tayong kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Because on that day, mga minamahal, great tribulation will come, great tribulation will happen, mga minamahal. Mangyayari po yung matinding kahirapan, yung matinding kawalan. At ang sabi dito, that's why Jesus told them, weep not for me. Huwag kayong umiyak para sa akin. Iyakan ninyo ang inyong mga sarili. Iyakan ninyo ang inyong mga anak, maging ang mga anak ng inyong mga anak, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Isama natin sila sa ating pag-iyak na bago dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon, ay maakay natin sila, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang pagtunog ng huling tunog ng trumpeta, kasama natin sila, mga minamahal, sa pag-akyat doon sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataon, mga minamahal. Habang may oras tayo, preach the gospel in season or out of season. Ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Mga loved ones ninyo, dalhin ninyo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon upang sila'y makakilala, mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Sila'y akayin natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Imbitahan natin sila, mga minamahal, na dumalo sa ating banal na gawain upang sa loob ng ating panambahan, makarinig sila ng salita ng Panginoon, tumanggap sila ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at dumating ang araw, imulat ng Diyos ang kanilang puso't kaisipan at sila'y maglingkod kung papaanong tayo ay tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag ako ang inyong iyakan. Tama naman po, mga minamahal, sapagat ang ating mahal na Panginoon, yung kanyang part regarding sa ating salvation ay ginawa na po ng Diyos. Tapos na. Kaya ang sabi niya, nung siya po'y nakapako sa krus, one of his 7 last word, kanya pong sinabi, it is finished. Amen. Tapos na. Ibig sabihin yung part ng mahal na Panginoon para sa kaligtasan mo ay tapos na. Yung part ng mahal na Panginoon para sa kaligtasan ko ay tapos na. Trinabaho na ng Panginoon ang kanyang part para sa ating kaligtasan. Yun po ang pagpapapako niya sa krus, mga minamahal. Tapos na yung kanyang obligasyon. Tapos na yung kanyang parte para sa ating kaligtasan. Tayo ang bubuo sa kaligtasang ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. It is finished. Tapos na po ang sakripisyo ng mahal na Panginoon. Jesus Christ died once and for all. Siya po ay namatay ng isang beses at para sa lahat, wala na pong hain pa, wala na pong Kristo pa na magpapapako sa krus upang tayo po'y mga minamahal mapatawad sa ating kaligtasan. Isang beses lang po yun ginawa ng ating mahal na Panginoon at yun ay para sa lahat. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Yet yung part ng Diyos, ginawa na ng mahal na Panginoon. Mga minamahal ngayon, mga minamahal, kaya nga sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and with trembling. Because salvation, mga minamahal ko, ito po'y individual. Manigamot ka, amen, maniguro ka sa pag-alagad sa Ginoo, kay ang kaluwasan tagsa-tagsa. Amen? Ang kaluwasan, individual. Yung kaligtasan ay individual. Ibig sabihin, huwag mong iasa ang kaligtasan mo sa nanay mo. Huwag mong iasa ang kaligtasan mo sa tatay mo. Huwag mong iasa ang kaligtasan mo sa mga kapatid mo. Iasa mo ang kaligtasan mo sa iyong sariling pagsusumikap at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ka maliligtas ni nanay, ni tatay, ni numan. Ang kaligtasan ay nakadepende sa iyong pagsusumikap, sa iyong paggawa, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At huwag nating iyakan, sabi ng mahal na Panginoon sa mga babae, huwag ako ang inyong iyakan. Amen? Iyakan ninyo ang inyong sarili at iyakan ninyo ang inyong mga anak. Ang sabi rito, mga minamahal, that's why Jesus told them, weep not for me, weep for yourselves and weep for your children. Matthew chapter 24 verse 21. Basahin natin ang talatang ito. Dito po sa aklat ng Mateo 24 at ang bersikulo ay 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Merong matinding kahirapang magaganap, mga minamahal. At ito po'y darating, mga minamahal, sa ating panahon ngayon. In our generation, yung Great Tribulation ay mangyayari. Kaya kailangan natin mag-pray na, Lord, sana dumating ka. Wala pa ang matinding kahirapan. Amen? Dahil kung dumating ang matinding kahirapan, mga minamahal, maghahari ang Antikristo. Lahat tayo ay uobligahing matatakan ng marka ng demonyo, mga minamahal, that is mark of the beast, the number of 666. Amen? Sa 16 articles, nakasaad doon na, mga minamahal, hindi tayo pwedeng makapagtrabaho, makapag-aral, makapasok sa ospital, makasakay sa sasakyan. Hindi tayo pwedeng maghanap buhay, magbenta, bumili ng kahit ano, nang wala tayong tatak na 666. Kahit sarili nating lupa, hindi tayo pwedeng magtanim kung wala tayong tatak ng 666. Kahit sa dagat at panghuli ng isda, ay hindi tayo pwedeng makahuli ng isda nang wala tayong tatak na 666. Amen? Hindi ka na pwedeng pumunta ng KCC. Praise the Lord. Kung wala kang tatak ng 666, hindi ka na makabili ng gasolina. Kung wala kang tatak ng 666, hindi ka na makabili ng pagkain, ng gatas ng iyong anak, pagkain ng iyong mga anak. Kung wala kang tatak ng 666, just imagine, hindi ka na pwedeng mag-aral. Kung wala kang tatak ng 666, hindi ka na pwedeng makasakay ng eroplano at barko. Kung wala kang tatak ng 666, obligahin ang lahat ng tao, mahirap o mayaman, amen, na tumanggap ng matinding tatak ng marka ng demonyo. Ito po yung mark of the beast, that is the number of 666.
At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag maghari ng demonyo sa ibabaw ng lupa, ang Antikristo, mga minamahal, kasabay na darating ang matinding kahirapan sa ibabaw ng lupa. At ang number one na may pressure, ang number one na makakaranas ng matinding kahirapan, walang iba kundi ikaw, ako, mga minamahal na totoong nakasumpong ng buong katotohanan at iniingatan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang sabi ng Biblia in verse 21 from the book of Matthew, chapter 24, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian. Amen? That is great tribulation. Na gayoy, hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailan paman. From them shall be a great tribulation such as what not since the beginning of the world on this time no ever shall be. Mga minamahal, hindi na po mangyayari. Matinding kahirapan ang darating. At kailangan nating dibdibang manalangin sa mahal na Panginoon na sana dumating ang rapture. Sana dumating ang araw ng pagdagit. Sana dumating ang araw na tayo kukunin ng mahal na Panginoon. Hindi pa nagsisimula ang matinding kahirapan. Dahil kung mga minamahal, kunin tayo ng Panginoon during great tribulation, hindi ko alam kung iilan sa atin ang makapagpapatuloy. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, yung great tribulation, yan po yung real battle. Yan po ay totoong digmaan na po ng Kristiyano. Itong panahon natin ngayon, warm up pa lang ito. Amen? Yung mga pagsubok na dinaranas natin ngayon, warm up pa lang. What is warm up? Nakikita ninyo kapag nagsisimula ng basketball, shoot dito, takbo, shoot. That is warm up. Nagpapainit pa lang. Warm up. Everybody shout, praise the Lord. Itong paglilingkod natin ngayon, warm up pa lang pero marami nang tumatalikod. Warm up pa lang pero marami nang umaayaw. Warm up pa lang pero marami nang sumusuko. Warm up pa lang pero marami nang hindi pinaglalaban ng kanilang pananampalataya. Ilalong-lalo na siguro kung dumating na po ang totoong laban. Yung totoong laban, mga minamahal, that is the time of during great tribulation. Diyan na po makikita kung sino ang totoong Kristiyano. Diyan na po masusukat kung sino ang totoong umiibig sa kanilang kaligtasan. Diyan na po makikita kung sino ang totoong nagpapahalaga ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. At darating ang matinding kahirapan, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sa araw na yaon. Amen? Dahil pagkatapos ng rapture, kukunin ng mga anak ng Diyos bago yung time ng rapture, ibig sabihin from east, west, north, south, lahat ng mga righteous, lahat ng mga faithful and chosen, sila'y kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam po ninyo, right after na kunin ng mahal na Panginoon, ang lahat ng mga saints, lahat ng mga banal, lahat ng matutuwid, lahat ng mga pinili, lahat ng mga tinawag, mga minamahal, kasabay na kukunin ng mahal na Panginoon ang kapayapaan at kagalakan ibabaw ng lupa. Amen? So ibig sabihin, pagkatapos pala ng rapture, wala ng peace. Amen? Wala ng joy. Dahil kukunin ng Panginoon ang kanyang presensya. Sabay na kukunin ng Panginoon ang kagalakan, ibabaw ng lupa. Sabay na kukunin ng mahal na Panginoon ang pag-ibig sa ibabaw ng lupa. So ibig sabihin, imagine the world without love, the world without peace, amen, the world without happiness. Anong mangyayari sa ibabaw ng lupa? Magiging masilimuot, mga minamahal. Patayan dito, patayan doon. Wala ng Diyos na magkukontrol sa ibabaw ng lupa. Kaya naman po, mga minamahal, ang ibig sabihin, bakit ang mahal na Panginoon hindi niya ibinubuhos ang kanyang matinding galit ibabaw ng lupa? Dahil nandito pa tayo na nagpupuri sa mahal na Panginoon. May dahilan ng Diyos. Yung sinabi ng Revelation chapter 16, 6, mga minamahal, vials of God, yung 7 mangkok ng kapuutan,
7 mangkok ng galit ng mahal na Panginoon. Hindi yan maibuhos-buhos ng mahal na Panginoon sa lupa dahil nandito pa tayong mga banal, nandito pa tayo na nagpupuri sa Kanya, nandito pa tayo na naglilingkod sa Kanya. Pero kung kunin ka na, kunin na ako, kunin na tayong mga tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon at dalhin niya doon sa kaharian, wala nang rason, wala nang dahilan ng Panginoon na hindi niya ibuhos ang Kanyang matinding galit dito sa ibabaw ng lupa. At ang sabi ng Biblia, nakakatakot kung ikaw ay may iwan. Everybody shout, praise the Lord. Sabagat sabi ng Biblia, kapag maiwan ka, pagsisisihan mo na ikaw ay ipinanganak pa ibabaw ng lupa dahil mas mainam pa, mga minamahal, sabi ng Biblia, mas mainam pa na hindi mo nakilala ang Diyos kaysa nakilala mo ang Panginoon pero hindi mo pinapahalagaan ang Kanyang utos. Mas mainam pa na hindi mo siya nakilala kaysa nakilala mo siya pero pabaya ka sa iyong paglilingkod. Mas mainam na hindi mo na siya nakilala kaysa sa nakilala mo siya pero hindi ka tapat na gumaganap sa Kanyang mga kautusan. Amen? Ang parusa na iyong mararanasan kapag maiwan ka sa araw ng pagdagit ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ang kaparusahan na tatanggapin ng mga taong nakakilala sa Diyos at hindi nila pinahalagahan ang pagtawag, hindi nila pinahalagahan ang pagpili sa kanila ng ating mahal na Panginoon, ay mas matindi at mas mabigat na parusa ang kanilang mararanasan kaysa doon sa mga taong hindi nakakilala sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mas mainam pa na hindi mo siya nakilala kaysa naman nakilala mo ang ating mahal na Panginoon pero hindi ganoon kalalim at halaga ang kaligtasan, mga minamahal, na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Hindi ganoon kalalim ang iyong pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Zephaniah chapter 1 verse 14 hanggang verse 15 na talon tayo sa 18. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Zephaniah, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 15, talon sa 18. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon ay makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. At sa araw na iyon ay kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan, at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pasasalimuot ng kadiliman. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang mga ginto, ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusubok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. That is the great day of the Lord. Yung great day ng mahal na Panginoon, yan po yung araw ng mga minamahal, ibubuhos ng mahal na Panginoon ng kanyang matinding galit sa ibabaw ng lupa. Amen. Tayo pong rason, bakit hindi maibuhos ng Panginoon ang kanyang galit sa ibabaw ng lupa dahil ayaw niya tayong masaktan. Because we are appointed not to wrath. Say amen. But obtain salvation through Jesus Christ. We are appointed not to wrath. Tinawag ka hindi upang, mga minamahal, parusahan. Say amen. Salamat sa favor na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. We are appointed not to wrath. We are appointed not to wrath, but to obtain salvation through Jesus Christ. Mga minamahal, tinawag ka, pinili ka ng mahal na Panginoon upang hindi mo maranasan ang matinding galit na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe, espesyal ang pagkatawag sa atin ng mahal na Panginoon. Just imagine, tayo po'y nasa sinapupunan pa ng ating mga magulang. Before the foundation of the world, the Lord said,
I have chosen you. Pinili na kita, hindi pa linikha ang pundasyon ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi pa kilala ni nanay si tatay. Mga minamahal, hindi pa tayo na ipapanganak. Dati na tayong pinili ng mahal na Panginoon na darating ang araw, maglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makita mo, kahit hindi pa tayo naglilingkod noon sa mahal na Panginoon, pinipreserve na tayo ng Diyos. Iniingatan na tayo ng mahal na Panginoon. Ilinalayo niya na tayo sa mga panganib ka pa man ng disgrasya dahil alam ng Panginoon, mga minamahal, one of this day, tayo po'y maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, we are appointed not to wrath. Preserve tayo ng Panginoon para hindi makaranas ng matinding galit ng mahal na Panginoon. Tinawag ka ng Diyos ang isa sa mga reason ng Panginoon para hindi mo maranasan yung kanyang matinding galit sapagkat ang makakaranas lamang ng matinding galit doon sa mga taong hindi gumaganap sa kanyang kalooban, doon sa mga taong mangmang, doon sa mga taong walang alam sa salita ng Diyos, doon sa mga taong hindi pinapamuhay ang kanyang kalooban. Amen? Everybody shout, praise the Lord. But we obtain salvation through Jesus Christ. Ang nakalaan para sa atin, hindi ang galit, kundi kaligtasan at buhay na walang hanggang na inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung day, great day ng mahal na Panginoon, yan po'y mangyayari pagkatapos ng rapture. Ibubuhos ng Panginoon ang kanyang matinding galit. Kaya kung ikaw ay maiiwan ka, dahil hindi ka tapat na naglilingkod, hindi mo pinagsusumikapang ipabuhay ang salita ng ating mahal na Panginoon, posibleng ikaw ay maiwan. At kung ikaw ay maiiwan sa araw ng pagdakit ng ating pinakamamahal na Panginoon, mararanasan mo ang matinding puot ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 14, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay, ang tinig ng karawan ng Panginoon ay makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Even, mga minamahal, mighty man, cry out bitterly. Sabi ng Bible, kahit po yung mga pangyarihang tao, sila'y iiyak, sila'y mananaghoy sa matindi at kalagim-lagim na kapighatian na kanilang mararanasan. Ito pong mga mighty mans na tinutukoy ng Biblia, ito po yung mga taong milyonaryo, mga taong bilyonaryo, yung mga congressman, mga general, mga colonel, yung matataas na uri ng tao. Sila po yung minimension ng Biblia ng mga mighty men. Amen? They cry bitterly, mga minamahal. Sila'y iiyak ng kalagim-lagim. Sila'y iiyak ng kawasa. Mga minamahal, sila'y mananaghoy dahil sa matinding kapighatian na kanilang mararanasan. Even they are mighty men, mga minamahal, but they are crowd bitterly. Sila'y iiyak, mga minamahal. Sila'y mananaghoy sa matinding kapighatian. Everybody shout, praise the Lord. Wala pong pipiliin dito, mga minamahal. In verse 15, ang araw na iyaon ay kaarawan ng kapuutan. Ang araw na iyaon ay kaarawan ng kabagabagan. Ang araw na iyaon ay kaarawan ng kahapisan, kaarawan ng kawakasan, kaarawan ng kasiraan, kaarawan ng kadiliman, kaarawan ng kalumbayan. Ang araw na iyon ay kaarawan ng alapaap at pagsasalimuot, mga minamahal, ng kadiliman. Amen? Wala nang makikitang sikat ng araw at sikat ng buwan. Maging ang mga butuin, mga minamahal, ay maglalaho. Sabi ng banal na Biblia, ang mga tubig, ang mga bukal, mga minamahal, maging ang mga ilog at mga sapa ay magiging kulay dugo. Ang mga tao ay makakaramdam ng matinding uhaw. Ang sikat ng araw, mga minamahal, amen, ay makakapatay at makakatunaw maging sa mga bakal. So matinding kapighatian ang mararanasan. Kapag ikaw ay maiwan, maging pabaya ka sa pananalangin, maging pabaya ka sa pagpupuri, maging pabaya ka sa pagdalo. Kapag bumalik ang mahal na Panginoon, na ikaw ay absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano kung dumating ang mahal na Panginoon, araw ng gawain, at wala ka sa loob ng gawain? Amen? Okay lang siguro kung wala kang pamasahe pagdalo. Pwedeng gamitin mong reason, Lord, hindi ako nakadalo, dito na lang ako sa bahay magpupuri, mahal na Panginoon, amen, dahil wala akong pamasahe, Lord. Pero kung may pamasahe ka naman, may sapat ka namang sasakyan, amen, at hindi ka dadalo, may mga resources ka naman, kaya mo namang dumalo, at hindi ka dadalo, nagkasala ka, kapatid. Pero kung mga minamahal, hindi ka nakadalo, dahil mabigat ang iyong dahilan, amen,
Everybody shout, praise the Lord. Yung sabi ng iba, Brad, nagpaalam naman ako kay Lord. Amen. Nagpaalam din sa kay Lord. Praise the Lord. Ang tanong, pumayag ba si Jesus? Pumayag ba si Lord? Amen? Amen. Okay, nagpaalam ka. Pumayag ba si Lord? Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin, napakahalaga ng pagdalo. Dahil sabi ng ilang mga panaginip ng ilan nating mga kapatiran, ang ating mahal na Panginoon darating sa araw ng pagkakatipon. Amen? Dahil sa araw ng pagkakatipon, mga minamahal, matitiyak ng mahal na Panginoon na mas marami ang maliligtas. Everybody shout, praise the Lord. Pero maaaring siguro hindi lahat. Dahil merong dumadalo na pasyal-pasyal lang. Amen? Ay mga dumadalo na, si sister lang ang gustong makita. Si brother lang ang gustong makita. Hindi seryoso na dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero mas marami ang maliligtas sa panahon ng pagkakatipon dahil siyempre seryoso tayong sumasamba, seryoso tayong nagpupuri, seryoso tayong umaawit sa mahal na Panginoon. Damang-dama natin ang presensya ng Diyos. Lalo ng araw ng Biyernes, sabi ng mahal na Panginoon sa'y darating, mga minamahal, kapag hindi gabi, hating gabi. Kapag hindi hating gabi, umaga. Kapag hindi umaga, pagtilaok ng manok. Amen? So yung gabi, umaga, madaling araw, pagtilaok ng manok, yan ay overnight prayer, mga minamahal. Yang apat na yan ay nagaganap sa overnight prayer. Pero hindi natin tinutukoy na overnight prayer talaga darating ang Panginoon. Pero ang sabi ng maraming mga panaginip, minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay darating sa araw ng pagkakatipon. Kaya nga po, makikita ninyo, yung propeta ng mahal na Panginoon, tuwing matatapos ang gawain, sabi ng mahal na pastor, sino ang gustong langit? Itaas ang kamay. Mga kapatiran, siyempre gusto ng langit, taas ang kamay. Dumalo, sabi ng mahal na Panginoon, Miyerkules, sabi ng mahal na pastor, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumalo, sapagkat ang dumadalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, yun ang kandidato patungong langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan uli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, yung araw na yon ay araw ng matinding kapighatian. Ang araw na yon ay araw ng kadalamhatian, sabi ng banal na Biblia. On that day, mga minamahal, the day of gloominess, the day of darkness, that day is the day of trouble. Amen. In verse 18, ano pong sinabi ng Biblia? Sa verse 18, Zephaniah chapter 1, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang mga gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanilang mga minamahal sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon. Imagine ha, kahit ang kanilang pilak, kaya't yung mga mayayaman, magiging walang silbi at pakinabang kanilang pilak ang kanilang kayamanan. Sabagat ang sabi ng Biblia, kahit ang kanilang pilak, ang kanilang mga ginto, ang kanilang mga kayamanan ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panibugo sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na kawakasan nilang lahat ng mga nagsisitahan sa lupain. Amen? Kaya't kung ikaw ay may iwan, everybody shout, praise the Lord. Eh, we need to make it sure na hindi tayo maiwan. Minamahal, magsumikap kaming mga manggagawa, puspusan ng aming mga panalangin na mahal na Panginoon, pagyamanin mo ang aming mga kapatiran sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa pag-asa. Tulungan mo silang maging mainit, maging maningas sa paglilingkod sa iyo upang kung ikaw ay dumating, sama-sama kami na sasalubong sa iyo at maranasan ang katapatan ng iyong mga pangako. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Luke chapter 23 verse 29. Basahin natin ang Biblia. Nasa 29 na po tayo. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, versikulo 29. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyang kailanmay hindi nagdadalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpapasuso. Amen. In verse 29, God bless you po sa pagkabasa. For I behold, the days are coming, which they shall say, blessed are the barren, yung mga baog daw po, mga minamahal, mapalad. And the womb that never bare, and the paps which never give suck. Sa Tagalog, minamahal, ano po ang sinabi ng Biblia sa verse 29? Sapagkat narito, darating ang araw,
na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at mga tiyan na kailanman ay hindi nagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nagpasuso. Bakit po, mga minamahal? Sagutin po yan ng mga minamahal Book of Matthew. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sabi ng Biblia, it is better for them who never nurse a child. Amen. Sapagkat kapag dumating ang matinding kahirapan, matinding mga minamahal tagutom ay darating. Because that day, we experience yung great famine. In the day of great tribulation, we experience a great famine. Amen. Darating yung matinding gutom. Siyempre tayong mga anak ng Panginoon, ayaw nating matatakan ng 666. Kahit ano pong mangyari. Hindi nga tayo nagpabaksin eh. Amen. Doon sa mga hindi nagpabaksin, sumigaw ng praise the Lord. Doon sa nagpabaksin, sumigaw ng praise the Lord. Nagpala, mga minamahal. Walang nagpabaksin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Talagang matatapang na Kristiyano. So baksin nga, hindi tayo nagpabaksin eh. Eh magpatatak pa kaya ng 666? Di ba? Amen. So siyempre hindi tayo magpapatatak ng 666. Whatever may cost, whatever may happen, at all cost, hindi tayo magpapatatak kahit anong mangyari. Dahil sabi ng Biblia, once na matatakan tayo ng numero ng 666, we are possessed by Satan. Tayo po'y pag-aari na ni Satanas. Imaginein mo yung salita na yon. Kapag matatakan ka ng 666, you are possessed, we are possessed by Satan. Pag-aari ka na ni Satanas, you worship the beast day and night, sasambahin mo na ang demonyo araw at gabi, hindi mo na kayang pigilin ang sarili mo, kontrolado ka na ng marka ng 666, at ang sabi ng Biblia, pag-aari ka na ng demonyo, pag-aari ka na ni Satanas. Kaya hindi tayo papayag na matatakan ng 666 dahil ang gusto natin, mga minamahal, maging pag-aari tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ayaw nating maging pag-aari tayo ni Satanas. Kaya at all cost, hindi tayo tatanggap ng numero ng 666. Kaya lang, kapag hindi tayo tumanggap ng numero ng diablo, ng numero ng demonyo, mga minamahal, this is number of 666, hindi tayo pwedeng bumili ng pagkain. Kaya, for the believers, para sa mga unbelievers, convenient para sa kanila yung tatak ng 666. Pero para sa mga believers na hindi accept ang tatak ng 666, ito po'y pagpapahirap, mga minamahal, sa atin. Imagine, hindi tayo pwedeng bumili, mga minamahal ko, ng pagkain, kahit marami kang pera. Because on that day, mga minamahal, yung pera ay magiging cashless na po. Wala na pong pakinabang. Yung pera, itatapo na lang yan sa lansangan. Aapak-apakan na lang yan ng mga tao. Yung mga libo-libot 500, mga minamahal, daan-daan na ating hawak, yan ay itatapo na lang sa kalsada at aapak-apakan ng mga tao sapagkat wala na po yung value, wala na po yung halaga, sapagkat darating ang araw, mga minamahal, magiging cashless society na po, mga minamahal, ang ibabaw ng lupa. Kaya kahit marami kang pera, maraming laman ang iyong bangko, mga minamahal na pera, hindi yan magagamit. Amen? Lalong-lalo na kung wala kang tatak ng 666. O paano tayo makakabili ng pagkain? Halimbawa, 3 ang anak mo, 4 ang anak mo. Kaya nga po sabi ng Biblia, darating ang araw, sasabihin ng mga tao, mapalad yung mga baog. Mapalad yung hindi nakapanganak. Mapalad yung hindi nakapagpasuso. Dahil darating ang araw, ito pong time na ito. Mga minamahal, ito po'y araw ng takbuhan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. We run and hide to escape from the mark of the beast, that is the number of 666. Tatakbo tayo. Magtatago. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hahabulin tayo. Hahanapin tayo. Huhulihin tayo. Para persahan na tatakan ng numero ng 666. Ayaw nating magpatatak. Ang gagawin natin, tatakbo tayo sa mga kabundukan. Magtatago sa mga lungib. Amen? Lang naman, mag-stay ka lang sa bahay ninyo, hinahanap na yung mga walang tatak. Kahit magtago ka,
Meron silang mga radar. Meron silang mga scanner na gagamitin. Alam nila kung sino ang walang tatak at alam nila kung sino ang may tatak kahit sa karamihan, mga minamalang kalagitnaan ng maraming mga tao. Meron silang mga indicator. Yung pula, yun ang may mga tatak. Yung kulay green, yun ang walang mga tatak. Napapanood po natin yan sa mga pelikula. Say amen. Say amen. So alam niya, kahit humalubilo ka sa maraming mga tao, amen, that is via satellite, gagamitin nila, mga minamahal ko, ang computer, ang internet, para makita kung sino ang walang mga tatak at sino ang may mga tatak. Kaya't kahit humalubilo ka sa maraming tao, makikita na meron kang tatak at makikita na wala kang tatak. Hahabulin ka kapag makita nila sa kanilang indicator, sa kanilang computer, sa kanilang scanner, na ikaw ay walang tatak, hahabulin ka nila. Kapag mahuli ka, pipirsahin ka na magpatatak. Everybody shout, praise the Lord. Yun na po yung tinatabi ng Biblia, ito-torture ka hanggang sumurrender ka, ito-torture ka hanggang mga minamahal sumuko ka, hanggang sumurrender ka na magpatatak na lang ng tatak ng 666. Everybody shout, praise the Lord. Dahil wala kang option, mga minamahal, pinahihirapan ka, dahan-dahan na kinukuha ang mga kuko sa iyong mga kamay at sa iyong paa. Dahan-dahan kang binabalitan ng buhay. Amen? Dahan-dahan kinukuha mga minamalang ibang bahagi ng iyong katawan hanggang ikaw ay sumuko. Everybody shout, praise the Lord. Hanggang sasabihin mo, payag ka lang tumanggap ng tatak ng 666. So ang gagawin natin, tatakbo tayo sa mga bundok. Amen? Tatakbo tayo sa mga kagubatan, magtatago. Papasok sa mga lungib. Yun ang gagawin natin para hindi tayo mahuli ng mga taong nagtatatak ng 666. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga pinagpipray natin na, Lord, sana dumating ka na, mahal na Panginoon, sa araw nang wala pa ang matinding kapighatian dahil ang nais namin ay maligtas. Ngunit ang sabi ng Biblia, pinaiikli ng Panginoon ang araw ng mga banal dahil kung hindi pa iikliin ng Panginoon ang araw ng mga banal, marami sa atin ang hindi maliligtas. Kaya't huwag kang magtataka, Lunes pa lang magugulat ka, sunod na araw, ang bilis ng panahon. Amen? November pa lang, mga minamahal, next day, next month, mga minamahal, tapos na ang taon. Masyadong mabilis ang araw sa ating panahon ngayon. Yan ay pinapahintulutan ng Panginoon, tugmang-tugma sa sinabi ng Biblia, napapaikliin ng Panginoon ang mga araw ng mga banal upang marami sa atin ang maligtas. So kapag hindi ka makabili dahil wala kang tatak, paano kung dalawa ang anak mo? Paano kung tatlo ang anak mo? Hindi ka makabili ng diaper, hindi ka makabili ng gatas, kasi wala kang tatak. Amen. Tahimik na tahimik kayo, mga minamahal. Parang siguro iniisip niyo, binigyan kami ng problema ni Brother Jojo. Everybody shout, praise the Lord. Ibis wala kami problema, uwi kami walang problema. Binigyan kami ng problema. Hindi po yung problema, mga minamahal. Ano lang po yan? Parang tinitingnan lang po natin yung posibleng mangyayari. Yan po ang posibleng mangyayari. Siyempre, wala kang tatak. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mapalad yung baog na hindi nakapanganak, yung hindi nagpasuso. Kasi kung tatlo anak mo, bitbit sa kabila, yung isa nasa likod, hinahabol ka nung nagtatatak. Amen? Praise the Lord. Di ba? Ano yung itsura mo? Para ang Christmas tree, mga minamahal. Amen. Grabe yung takbo mo dahil hinahabol ka nung nagtatatak. Amen. Yung mga anak mo iyak pa ng iyak dahil hindi ka nabilan ng gatas dahil hindi ka nga nagpatatak. Walang pagkain. Problema talaga. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba 5. Grabe, bit-bit, di alam kung anong gagawin. Nakakatawa pero possible po na posibleng mangyari. Totoo, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mapalad yung hindi nanganak, yung mga baog. Mapalad yung, sabi ng walang anak, kaya pala. Kaya pala hindi kami binigyan ng baby dahil pagdating ng matinding kahirapan, misis ko lang ang problema ko. Amen? Mister ko lang ang problema ko. Takbo! Amen?
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Brother Darwin, 3 ang anak eh. Kaya, matinding takbuhan to. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ngayon mga minamahal, dahil hindi ka makabili ng pagkain, hindi ka makabili ng gatas, dahil wala kang tatak. Siyempre, anak mo iiyak sa matinding gutom. Mapa! Gutom na ko. Amen? Amen. Ano gagawin mo ngayon? Magpapatatak na lang para yung anak mo na 5 years old, makakain lang. Amen? Amen. Kaya kawawa yung hindi marunong mag-fasting, yung kain palagi, hindi nagpa-practice ng fasting. Yan po ang reason ng Jesus Miracle Crusade. Tinuro ng mahal na pastor na lahat ng mga membro ay magsanay sa pag-aayuno. Para kung dumating ang matinding kahirapan, kahit hindi ka makakain ng 3 araw, okay lang. 5 araw, hindi ka makakain, okay lang. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Paano kung 1 araw pa lang, hinang-hina ka na, tapos biglang darating yung hahabol sa'yo, hindi ka makakatakbo, huli ka. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. What shall we do? Let's picture out what will happen if we, mga minamahal, on the time, tayo po ay nandoon sa mga panahon na yun. What shall we do? Ano ba ang ating gagawin? Tatanggapin ba natin yung marka ng 666 para makabili tayo ng gatas para sa mga pagkain ng ating mga anak o hahayaan na lang nating mamatay ang ating mga anak? Dalawa lang yan eh. Magpapatatak ka para mabuhay ang anak mo o hayaan mo na lang mamatay ang anak mo? Paano kung 8 months old pa yan? Kaya doon sa mga single, huwag na lang mag-asawa. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Suggestion ko lang yon, mga minamahal, kung tatanggapin po ninyo. Everybody say amen. Di ba? Anong gagawin mo? Anong pipiliin mo? Magpapatatak ka na lang ng 666 para lang mabuhay, makainom ng gatas, makakain ng iyong anak? O hayaan mo na lang mamatay yung anak mo? Amen? O kung tatanungin, hayaan ko na lang mamatay yung anak ko. Bakit? Dahil langit yan, mga minamahal, tiyak na bagay. Langit yan. Totoo po, mga minamahal. Kapag ang bata ay mamatay at wala pang kasalanan, tiyak na bagay, langit yan. Pero siyempre, hindi ganoon kadali. Hindi ganoon kadali bilang magulang. Makikita mo ang anak mamamatay sa gutom dahil hindi mo nabilihan ng pagkain ng gatas dahil hindi ka pwedeng tatakan ng 666. Hindi ganoon kadali yun. Pero kapag iniibig mo ang sarili mong kaligtasan, mas pipiliin mong mamatay na lang ang anak mo dahil ang anak mo, magkikita pa kayo doon sa langit at ang iyong kaluluwa dahil hindi mo tinanggap ang marka ng 666. Tiyak na bagay, langit pa rin ang iyong pupuntahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 24 verse 19. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24 at ang versikulo ay 19. Datapwat sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. Amen. Datapwat aba sa mga taong, sabi ng Biblia, mga minamahal, in verse 19, datapwat aba sa mga nagdadalang tao at nangagpapasuso sa araw na yaon. Amen? Aba, ibig sabihin, nakakalungkot. Everybody shout, praise the Lord. Doon sa mga babaeng nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na iyon, mga minamahal, dahil darating ang matinding kapigatian, darating ang matinding kaarawan, mga minamahal, kapuutan ng ating mahal na Panginoon. That is the great, mga minamahal, day of the Lord, the great day of tribulation. Luke chapter 23 verse 30. Aklat ng Lucas, Kapitulo 23, versikulo 30. Kung magagayoy ang mga nagsipasimulang sabihin nila sa mga bundok, mga hulog kayo sa ibabaw namin, at sa mga burol, takpan ninyo kami. Amen. Everybody shout, praise the Lord. In 23 verse 30, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung magkagayoy, mga nagpapasimulang sabihin nila sa bundok, mga hulog kayo sa ibabaw namin, at ang mga burol ay takpan ninyo kami. That is because
of terrible agony and suffering and pain na mararanasan ng tao the day of great tribulation. Ang sasabihin nila, bundok, tabunan ninyo kami. Burol, tabunan ninyo kami. Amen? Mas ginusto pa na, mas gugustuhin pa ng tao ang mamatay on that day. Dahil sa matinding hirap, matinding kapighatian na mararanasan ng mga tao na may iwan sa araw ng pagdagit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung pinupuntuhan natin sa araw na ito. Huwag tayong papayag na tayo po'y may iwan sa araw ng pagdagit ng ating mahal na Panginoon. Dahil doon sa may iwan, mararanasan nilang matinding kahirapan, mga minamahal at kapighatian. Maging ang mga bundok at ang mga burol ay kanilang sasabihin, tabunan ninyo kami. Ibig sabihin, mga minamahal, handa na silang mamatay. Mga minamahal, makatakas lang sa matinding kahirapan na sinasabi ng banal na Biblia. Then shall begin to say to the mountain, fall on us, and to the hills covered us. Because of that great tribulation and the great suffering and pain that they experience, they desire death, but death flee away from them. Amen? They desire death because of affliction, because of pain, because of suffering, mga minamahal, that they experience on that day. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, they desire death, but death flee away from them. Lalayo ang kamatayan. Na naisin ng tao ang mamatay, pero ang kamatayan ay lalayo sa mga tao, na kahit saksakin mo ang iyong sarili, kahit magpasagasa ka, mga minamahal ko, sa tren, kahit ano ang iyong gawin, hindi ka mamamatay. Ano ang purpose ng mahal na Panginoon? Para maranasan mo ng lubusan, mga minamahal, ang hirap na ipapatikim ng mahal na Panginoon sa mga taong hindi nagpahalaga sa kaligtasan, sa mga tao na hindi naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Revelation chapter 9 verse 6, last verse po, mga minamahal, at ay aawit na. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 9, versikulo 6. At sa mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at anumang paraan hindi nila masusumpungan, at mga magnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Amen. 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 Siyempre, lalo ka na kung Kristiyano ka, alam mo ang salita ng Panginoon, alam mo na mangyayari yon. At kapag maiwan ka, maranasan mo yung matinding kapighatian, matinding kahirapan, matinding pasakit, gawa ng hindi ka naglingkod ng tapat sa Panginoon at ikaw ay naiwan. Sabi ng mga tao nung panahong yaon, mga minamahal, uutusan nilang mga bundok at mga burol na tabunan sila. Pero ang nakakalungkot, ang kamatayan na kanilang inaasam ay hindi nila matitikman. Ang sabi ng Bible, and in those days men shall seek death and shall not find it. And they shall desire to die, and death shall flee away from them. Ang kamatayan ay lalayo sa kanila. Amen? E tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon. Ito na po ang sinasabi ng Biblia. Weep not for me. Weep not for me. Weep for yourself and weep for your children. Mga minamahal, ipanalangin natin na Lord, sana mahal na Panginoon, na sa iyong pagdating ay wala pa ang matinding kahirapan. Kung maaari nga lang, mga minamahal, itong mga taong ito na ating haharapin, naway bumalik na ang mahal na Panginoon. Marami sa atin ang hindi maliligtas, kapatid, maniwala kayo. Marami sa atin ang hindi maliligtas kapag bumalik ang Panginoon, na tayo po'y nasa kasagsagan ng matinding kahirapan. Dahil hindi biro ang kahirapan na yun na sabi ng Biblia. Ang mangyayaring kahirapan na yaon, mga minamahal, ay hindi pa nangyari sa ibabaw ng lupa. Matinding kahirapan, mga minamahal, ang dadanasin kung sakaling bumalik ang mahal na Panginoon. Maaring marami sa atin ang hindi magligtas. At sama-sama tayong manalangin na Lord, sana dumating ka sa araw, mahal na Panginoon, na hindi pa dumarating ang matinding kahirapan. Tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon sa oras nito. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal. Isang bagay lang ating dapat gawin. Matiyak natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggang na sa pagdating ng mahal na Panginoon. Isa tayo na kukunin ng ating mahal na Panginoon. In the day of rapture, sa araw ng pagdagit ng mahal na Panginoon, tiyakin natin na isa tayong kukunin ng ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin natin ang ating dakilang Diyos sa oras nito. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Jesus ay darating na sa huling tunog ng trompeta, at tayo'y kukunin niya sa isang kisang mata. Hindi alam ang oras na ika'y magising, at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nag-iiyakan, mga mahal sa buhay, hindi na matagpuan. Bakit ba kinamahan nang malaman mo na nag-iisa ka na? Ito'y isang hiwaga, tiyak na magagalaw, mawawalang lahat, at kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinarap? Magsisi, huli na, sana'y hindi ka na ipinanganak. Unawain natin ang mensahe ng awiting ito, minamahal. Hallelujah. Mayroong mga ating mahal at kapighatiran na hindi pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ibinigaw lahat ng tao. Siya ay maghahari at iibigin ang buong mundo. Hindi alam ang oras o si Jesus ay babalik. Habang may panahon, siya'y iyong tanggapin. Kung nasa'yo si Kristo, hindi ka na makakamba. Pag dumating panahon, at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay babalik. Ano bang mangyayari? Bakit na? Hallelujah. Oh, hindi pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, inisigaw lahat ng tao. Sila maghahari at iibigin ng buong mundo. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Ihanda mo kami, mahal na Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong banal na pagdating. Hallelujah! Tiyak na magaganap, mawawala lahat. Ang kay Jesus ay tumanggap.
Kaibigan na mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ng buong mundo. Si Jesus ay Dating sa huling tunog ng trumpeta, tayo'y kukunin na. Lord, hallelujah! Isa-isa Dalit ka, mahal na Panginoon. Ihanda mo kami, Lord. Ihanda mo kami, hallelujah! Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Turing ka, mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, dalawang babae ang nasa gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang lalaki ang nasa bukirin, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Minamahal, pagsumikapan natin na hindi tayo ang maiwan. Sapagkat sabi ng Biblia, kapag ikaw ay maiwan, mas pipiliin mo pang hindi ka na ipinanganak. Dahil kapag ikaw ay maiwan, matinding kapighatian at kahirapan ang iyong mararanasan dito sa lupa. Isang kalagim-lagim, karimari-marim ng mga pangyayari ang iyong masasaksihan. Dahil sa panahong yun ay ibubuhos ng Panginoon ang kanyang matinding galit sa ibabaw ng lupa. Pero kung ikaw ay tapat na maglilingkod, sa araw ng pagdating ng Panginoon ay kukunin tayo ng Diyos. At doon sa langit ay mararanasan natin ang walang katapusang kagalakan. Walang katapusang kapahingahan. Sa langit wala nang pagsubok. Wala nang hirap. Wala nang suliranin sa piling ng Diyos. Hindi ka na mapapagod doon. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na mauuhaw. Wala nang takot. Wala nang pangamba. Sa piling ng ating mahal na Panginoon, walang katapusang kapayapaan, kagalakan ang ating mararanasan. Sa oras nito, tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon. Idalangin natin, minamahal na tayo po'y ihanda ng mahal na Panginoon sa kanyang pagdating. Wala tayong ibang inaasam, hindi ginto, minamahal. Hindi natin inasam ng kayamanan ang iyong paglingkod. Sapat na sa akin ang ganito, mga minamahal. Masaya na ako sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Wala na akong hanapin pa sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating inaasam ay hindi kayamanan, hindi ginto. Yan ay lilipas, yan ay mawawala. Iiwan natin ang material na mga bagay nito sa lupa. Ang ating pinakakasam-asam ay ang langit. Ang buhay na walang hanggang na pinangako ng mahal ng Panginoon. Ang gusto natin ay makita ng mukhaan ang mahal ng Panginoon. Makapiling ang Diyos sa kanyang kaharian. Gaano kasarap ang langit, minamahal. Isipin natin mabuti. Dito pa lang sa lupa, sa tuwing nararamdaman na natin ang presensya ng Panginoon,
ay walang katumbas na kagalakan ng ating nadarama. Lalo tigit kung tayo nasa piling na ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. At huwag papayag na tayong maiwan. Kahit anong mangyari, huwag magpapatatak ng tatak ng 666. Kung sakaling dumating ang markang ito at pilitin tayo, huwag tayong papayag maging pag-aari tayo ng dyablo. Tandaan natin, pag-aari tayo ni Kristo. Ang pangalan ni Jesus ang siyang nakamarka sa ating mga noo. Tayo'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras na ito, minamahal, na panghawakan tayong lahat ng mahal na Panginoon. Ating mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Makapagpatuloy tayo ng manikas na paglilingkod, mainit at maalam na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, mahal na Panginoong Jesus. Narito kami sa iyong banal na harapan. Patuloy kaming dumadalangin, itinataas sa aming kamay, lunang aming tuhod. Tandaan ang aming pagsukot, magpapasakop. Mahal na Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka. Batid mo namin na ikaw ang aming buhay, ang aming kaligtasan. Mahal na Panginoon, panghawakan mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, na patuloy kaming maging mainat at maniga sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Nawa, mahal na Panginoon, madatnan mo kami. Madatnan mo kami nawa na gumaganap sa iyong kalooban, na sa araw ng iyong banal na pagdating ay hindi pa sa araw ng matinding kabighatian. Dumating ka nawa, mahal na Panginoon, na handa kami at karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sa oras nito, minamahal, sa point of contact, habang ramdam natin ang presensya ng Diyos, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte ng ating mga katawang may karamdaman, sabihin natin sakit, gumaling, problema, malutas. Sa pangalan ng Jesus, mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa aming mga ulo. Anumang karamdaman, ikaw ang magpagaling. Anumang problema, ikaw ang maglutas. Sa pangalan ng Jesus, cast out right now in the mighty name of Jesus. Sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang demonyo ng karamdaman, sakit sa aming pisikal na katawan, demonyo ng ubos, sipon, lagnat, sa pangalan ng Jesus, mga panghihina, panlupaypay, anumang panlalamig, anumang pag-alinlangan, sa pangalan ng Jesus, cast out in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Tayo pong natin tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. And jump 3 times. Express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say, I love you. There is Jesus. I love you. There is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pagsambay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna'y dumako sa ating special love offering po, minamahal. Tayo po'y mga minamahal manalangin. Praise the Lord. Aking pong binibigay pong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, kay Lee. Beloved Brother Roland Borla, mga minamahal pananalangin natin sa ating special love offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher. Tayo po mga minamahal ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Ang mabanal, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung pangalan malapit ni Jesus. Narito po ang aming mga beloved kapatiran na magbibigay ng kanilang special love offering. Malapit ni Jesus, pagpalain mo ang bawat kamay na magkakaloob sa mga nagawain. Ibalik mo na makalibong beses na pagpapala at sa mga kapatiran namin nais magbigay. Ngunit dahil sa kawalan, pagpalain mo malapit ni Jesus, bigyan mo ng trabaho at pagkakitaan upang sa susunod namin pagkakatipon, sila na po mayroong may pagkaloob sa mga nagawain. Ito ang aming samot dalangin, sunat dalangin na ginagalang at minamahal na pastor sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, para po sa ating mga karagdagang mga announcement, ating po mga regular services, ay huwag po natin kakalimutan dumalo. Mga minamahal, napakahalaga po ng ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Every Wednesday po, ang ating oras ay alas 4 na po ng hapon at tayo po'y matatapos alas 8 na po ng gabi. Mga minamahal, at meron po tayong sasakyan, mga minamahal, na maghahatid kung kayo po ay, ang iniisip ninyo ay mahirapan kayong dumalo o umuwi, mga minamahal, dahil gabi na, meron po tayong mga sasakyan, mga minamahal, service po natin na magagamit natin sa pag-uwi sa ating mga tahanan. Kaya wag po kayong matakot dumalo ng Wednesday. Pag Friday, ganun din po, mga minamahal, pag-uwian at makarating kayo dito, wag ninyong isipin yung sasakyan ninyo pauwi dahil may mga sasakyan po tayong gagamitin paghatid sa inyo pauwi sa inyong mga tahanan. Praise the Lord. At every Friday, alas 10 ng gabi ng ating simula at natatapos tayo alas 3 ng madaling araw na po ng Sabado. Every Sunday, alas 10 ng umaga ang ating simula at alas 3 ng hapon, mga minamahal, tayo po ay natatapos. Ipagpaumanhin po ninyo kung minsan tayo po ay lumalampas ng oras. Gawa nga po ng kailangan po nating maipaunawa ng mainam ang salita ng ating mahal na Panginoon. At yung additional reminder po natin regarding po sa ating 50th church anniversary by February 8 and 9, doon sa mga a-attend sa ating crusade, sa lahat ng mga beloved choirs, finest choir, youth choir, adults choir, ay mag-alay po tayo ng mga pag-aayuno, mga minamahal. Malapit na po, December 1 na po ngayon, mga minamahal, kaya't ilang buwan na lamang po ay atin na pong 50th. Praise the Lord. Everybody say amen. At patuloy po, mga minamahal ko, yung ating mga minamahal paghahanda sa ating 50th church. Amen. Patuloy po tayong magsumikap na makarating, mga minamahal, sapagkat dyan po natin makikita, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos at tayo pa'y pagtitipunin ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, sa ating box, mga minamahal, para po ating iniipon sa ating mga box, amen, para po sa additional na pangangailangan ng ating instrumentalist, kailangan po natin makaipon ng malaki-laking halaga para makapag tiles po, mga minamahal. At pagkatapos ng ating sa instrumentalist area, maaring ito pong ating pulpit ang ating pong ayusin, mga minamahal, sapagkat baka bumagsak na po ito, mga minamahal. Kaya as soon as possible, maglikom po tayo ng financial kapag matapos po yung ating instrumentalist area. Dito naman tayo magtulong-tulong sa ating pulpit, mga minamahal, para maayos din po ito. At pagkatapos yung ating preachers area po, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon na bagamat hindi pa po tapos yung ating hallway sa likod, at least convenient na po, mga minamahal, yung ating pagpunta ng CR, mga minamahal, lalong-lalo na po sa mga beloved adults natin na nahihirapan na pong humakbang, mga minamahal. Salamat sa pag-provide, salamat sa mga nag-pledge, sa mga kapatiran nating hinipo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, nagbigay ng buhangin, praise the Lord, ng simento, at nagbigay ng cash, mga minamahal, para maayos natin yung kanal. Yung kanal natin na yan, talagang apu-apuhan na natin yan, mga minamahal, dahil matibay po, glory to God lang po yung ating kakanal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat matagal pong matapos, sapagkat kapag may nagpi-pledge ng 5,000, ang aming nabibili ay 10 semento, mga minamahal, at minsan 15 pieces na 10 mm na steel bar. Hanggang doon lang, mga minamahal. Mabuti nga may kapatiran tayo. Hindi ko na lang po i-mention yung pangalan. Nagpi-pledge palagi, mga minamahal, ng ating buhangin. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Kahit pa paano, paunti-unti, kung kikwentahin po natin yung gastos natin dyan, mga minamahal, maaring abutin po yan ng mga 40 to 50, mga minamahal, 1,000 yung ating mga nagastos, kasama na po yung blessing sa mga worker at sa mga pagkain doon sa nagmiminial. At mga minamahal, para sa mga kapatiran natin na nasa posisyon, amen, malapit na po ang ating eleksyon, i-request po natin, mga minamahal, doon sa mga kandidato na makapagbigay ng panambak, mga minamahal, para po dito sa ating daanan, amen, dahil maputik po kung may request natin ng panambak, ilang truck, mga minamahal, yung wag pong lupa, kung mag-request pa tayo, yung graba,
mga minamahal, para mai-feeling po natin sa ating daanan hanggang dito sa likod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala naman po tayong iba pang mga announcement. Yung ating Miracle Hour, every Monday to Sunday, except mga minamahal, gabi ng Wednesday. Wala po tayong Miracle Hour gabi ng Wednesday. Conflict of schedule po. Ang ating kasing gawain ng Miyerkules ay alas 4 hanggang alas 7. Kaya nahirapan po tayong mag-Miracle Hour every Wednesday night. Kaya Lunes, Martes, mga minamahal, Webes, Biyernes, Sabado at Linggo, mayroon po tayong Miracle Hour. Alas 7 po hanggang alas 8, mga minamahal ko ng gabi. Atin po itong i-share, mga minamahal, sa ating mga loved ones. Baka ito ang gamitin at kasangkapanin ng Panginoon na sila'y maakay natin sa paglilingkod. At wala naman po tayong iba pang mga announcement. Tayo na lamang po tumayo at aking binibigay ang buong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid para sa ating closing prayer, beloved Brother Ronel Bacabak. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal, at tayo po'y pag-ingatan at proteksyonan ng Panginoon sa ating pag-uwi. Hallelujah. Imanalangin minimahal. Upo mapagpala naming amang banal na sa langit. Sa iyo pa rin po dakila at baka pang pangalan ng pinakamamahal pang Isus. Mula Panginoon, halayon sa lahat po kami po sa gusto mula Panginoon Isus umamo. Napakumbabang loob mula Panginoon sa mga kayo nagkulang sa isip at salita sa gawa mula Panginoon. Patawarin po kami mula Panginoon at taos puso po kami. Sa Lord, nagpapasalamat mula Panginoon na magtagumpay po. Ibalang gawain mula Panginoon. Kapag kilos mo sa mga lagnahan, sa pagpadama mo sa amin, mula Panginoon, sa banal mga tamis sa presensya ng bigay tigbay, mula Panginoon sa paglilingkod sa iyo, mula Panginoon, maging man mula Panginoon, dalangin sa nalapit yung pagbabalik, mula Panginoon, panghawakan mo kami, pagtibayin mo kami, mula Panginoon, kami po makapatuloy sa paglilingkod, mula Panginoon, hanggang sa pagbalik, mula Panginoon, praise the Lord. At sa una pang dalangin sa inagalang mula Pastor, mula Panginoon, sa bawat isa, mula Panginoon, pagpalain mong bawat isa, amin samantalang paghiwalay mula Panginoon. Iparating mo ang bawat isang malhating aligtas mula Panginoon. Hallelujah, praise God. At muli mo kaming ipunin sa sunod bahagi ng mula gawain. Yes, upang muli ka namin pasalamatan, sambahin sa Espiritu sa katotohanan. At ito pong samot dalangin sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Minimal additional announcement is coming December 22, yung ating pong year-end Thanksgiving Day po, mga minamahal. Kumbaga sa worldly Christmas party nila, yung atin po ay year-end Thanksgiving Day, mga minamahal. Amen. Ito po yung ginagawa natin every December po, mga minamahal. Meron tayong taunang pagpapasalamat. Buong taon ay pasalamatan natin ang ating mahal na po. December 22 po, yung ating year-end Thanksgiving Day. God bless us all.